May bagong list ng unemployment rate sa Canada at patuloy pong dumarami ang mga lugar na pasok sa below 6%. Yes, below 6% po yan ay mark na po pwedeng mag-apply kahit sa mga low-wage jobs at pwedeng ma-process ang LMIA, ang Labor Market Impact Assessment. Kaya good news po ito. Alam nyo ba na nasa 15 na ang CMAs ngayon na below 6%. Makakatulong po ito dun sa mga gustong mag-renew ng kanilang work permit or yung patapos ng work permit tapos ayaw nang i-renew ng employer, pwedeng maghanap sa iba in the same place. Ano ho? O di kaya naman ay kahit na sino mang mga aplikante, kahit na nga ang nasa outside Canada. So stay tuned guys, si Ate Menchi po ito and welcome back. Another episode na naman ng ating Menchi's Philcan Life. Thank you po sa inyo na patuloy na nanonood at sumusuporta. Thank you for subscribing at kung bago kayo at hindi pa nakasubscribe, just click the subscribe button, like and share. At salamat po sa ating mga channel members. Kung gusto niyo maging channel member, just click the join button below. Thank you po sa ating mga channel members. May bago tayong member, si Annabelle Diadio. Hi Annabelle. Gayon din si Jepons JFY Darters, Gerald Villarazo, Corazon Benene, Ariandel Malinaw, Marlo Kuasay, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. So hi! Mula po sa aking backyard. Ganda ng summer talaga. Nakakapag-backyard tayo. Nakakapag-recording tayo sa backyard. So, let's go to our topic, guys. Diba, maganda ho itong balitang ito. Kalalabas lang po ng report ng StatsCan, Statistics Canada, kung saan ay inilabas nila ang bagong quarterly unemployment rates ng Canada sa mga... So, hi! Mula po sa aking backyard. Ganda ng summer talaga. Nakakapag-backyard tayo. Nakakapag-recording tayo sa backyard. So, let's go to our topic, guys. Diba, maganda ho itong balitang ito. Kalalabas lang po ng report ng StatsCan, Statistics Canada, kung saan ay inilabas nila ang bagong quarterly unemployment rates ng Canada sa mga CMAs, census, CMA, Census Metropolitan Areas. There are 41 Census Metropolitan Areas at ang good news po ay 15 ang pasok ngayon sa below 6%. Yan, o, di ba? So, good news ito. But this is only for July 10 up to October 8. Yon, mabilisan lang guys. Kung kayo ay mag-a-apply, apply na agad. Ano ho? Yan. Kasi, di natin alam kung anong mangyayari sa mga rates na ito by October 8. Okay. So, ang new rates po, ilalagay ko na lang sa ating description box ang kumpletong listahan kung anong rates meron sa lugar na kinalalagyan ninyo ngayon. Pero ang pinaka-importante po ay yung mga pasok sa below 6%. Ang mga bagong pumasok po na CMA sa below 6% ay ang mga sumusunod. Halifax, Nova Scotia, 5.9. Diba? Bumaba ng konti. St. John, New Brunswick, 5.9. Fredericton, New Brunswick, 5.3. Drummondville, Quebec, 5.7. Kingston, Ontario, 5.3. Ang St. Catharines, Niagara, Ontario, 5.8. Wow, imagine from 7.2 naging 5.8 ang St. Catharines and Niagara area. Ang Winnipeg, Manitoba, 5.6 at ang Regina, Saskatchewan, 5.9. At ang Lethbridge, Alberta po din, sinama ko dun sa isang listahan. 5.4 ang Lethbridge, Alberta. Now, bukod po dun sa binanggit kong mga ito na una, meron pang previous. Last quarter ay mababa din ang kanilang Grand Slam winner ho ito mga ito. Grand Slam winner po ang Saguenay, Quebec, 3.4. Ganun kababa ang unemployment rate. Quebec, 4.0. Sherbrooke sa Quebec din, 4.3. Ang Trois-Rivières, Quebec, 5.3. Thunder Bay, Ontario, 5.9. At ang Victoria, BC, 4.6. Yun. So, total 15. O, diba? Ganda. Pero guys, meron din pong mga matataas. I-mention ko na rin yung mga matataas. Ano kaya sa Toronto? Kung saan ako nakatira. Ito po yung mga matataas na rates so far ngayong quarter na ito ng 2026. Moncton, New Brunswick, 8.1. Kitchener, Cambridge, and Waterloo, Ontario, abay 8.1 din ho. Toronto, ang CMA Toronto ay 7.3. Oshawa, Ontario, wow! Winner po
8.5 ang taas ng kanyang unemployment rate sa Oshawa. Abbotsford and Mission BC, 8.0. And most po ng mga hindi natin nabanggit ay mga around 7% ang unemployment rates nila. So, above po sila ng 6%. Yan. So, pag sinabi pong CMA, ang Census Metropolitan Area, mga urban areas po yan na malalawak. Katulad halimbawa po ng Toronto. Ang Toronto po, hindi lang Toronto City yan. Mga katabi, ang Mississauga, ang Peel Region, ang iba pang mga karating nito. Kasama po yan ng CMA. So, malawak po yung CMA. Ano ang tinatawag naman na rural area? Yung mga outside po ng CMA. Ang oras ngayon habang nagre-recording tayo is 8 o'clock na ng gabi. Buti na lang may araw pa. Ayan. Dito sa ating backyard. Ano ho. Ako po ay taga Toronto, kaya special mention ko palagi yung Toronto. 7.3 ang kanyang unemployment rate sa ngayon. Bumaba na po yan. Dati mas mataas pa ho dyan. Ano ho. Okay. So, what does it mean? What does it mean na meron tayong binabanggit na mga mababa ang unemployment rate? Sa mga lugar po mababa ang unemployment rate, within the CMA, ay po pwede pong mag-apply kahit sa low-wage jobs. Kasi meron po tayong special policy na pinalabas na hindi pwedeng mag-apply sa mga low-wage jobs kung mataas ang unemployment rate. At ang cut-off po ay 6. So, pagka umabot ng 6, bawal na. Below 6 po pwede. Kaya, tama-tama po, dumadami ang below 6%. Ang sabi po dito ng ESDC, ang Employment and Social Development Canada, hindi sila magpo-process ng LMIA sa mga lugar na 6% and above ang unemployment rate. Okay? Yun. So, yun po ang ibig sabihin nun. Dagdag ko lang guys, minsan may nabasa pa rin akong comment mula sa ating viewers na may nag-aalok ng LMIA sa kanila kung tama lang ba daw yung presyong ganito na nag-aalok ng halagang ganon para sa processing ng LMIA. Ingat po kayo sa mga nag-aalok ng LMIA. Yan, kasi marami ho dyan ay scam. Ingat po sa scam. Ano pa po ang ibig sabihin ng mababang unemployment rate? Yung pong mga low-wage jobs natin, kagaya ng mga retail, kagaya ng mga food service industry, yung mga ganyan, yung mga Tim Hortons, ay sabi nila hindi na sila kukuha ng TFW. Tim Hortons, puro mga inside na raw po, no? Inside Canada. Well, kahit po inside Canada, nasa loob ng Canada, pero foreign workers pa rin, ito po yung magandang pagkakataon sa inyo. Okay? So, ang ibig sabihin lang guys nito ay makaka-apply kayo sa low-wage jobs kung mababa ang unemployment rate. Okay? Sino-sino ang makikinabang sa bagong rates na ito ng unemployment? Number 1 na po, binanggit ko na kanina, ay ang mga magre-renew ng kanilang work permit. Yan. Ang magre-renew ho, ibig sabihin, patapos na yung kanilang contract at kung mataas ang unemployment rate, hindi sila makaka-renew. Pero ngayon, bumaba sa lugar ninyo, you have to talk to your employer right away at sabihin na i-renew kayo. Kung sakaling hindi kayo i-renew, then we will go to the number 2 ay na makikinabang nito. So, ang unang makikinabang po yung magre-renew. Okay? So, pwede na kayong i-renew kasi mapaprocess na ang inyong LMIA dahil mababa ang unemployment rate ninyo. Number 2 na makikinabang ay yun pong patapos ang work permit pero hindi na i-renew. Anong gagawin? Mag-a-apply po kayo dun sa mga karatig dyan sa lugar ninyo. Sa mga low-wage jobs, retail jobs, food service jobs, mga Tim Hortons, I don't know, Tim Hortons yata, ayaw nang kumuha ng TFW. Sabi nila, di ba? Pero kung inside Canada naman kayo, maybe they will consider. At number 3, syempre, ang iba pang mga aplikante, either inside Canada or pati na mga outside Canada applicants. Pwede kayo mag-apply. Yun nga lang guys, mabilisan ito kasi from July, dapat pumasok ang inyong application for LMIA hanggang October 8. Yan ang last day. At October 9, may bago na naman tayong rates. We don't know kung anong mangyayari sa rate ng inyong lugar. It could be lower, it could be higher. We don't know. Isa pang magandang balita pala guys, idagdag ko na rin na ang Canada ho, in the month of June, nakapag-generate ng nasa 18,000 jobs. Diba? That's also good news all over Canada.
Kaya magandang balita din yon na dumadami ang trabaho ngayon sa Canada despite the economic pressures from outside. Alam niyo na ho yung ibig kong sabihin. Nakaka-generate pa rin tayo, nagdadagdag pa rin ng trabaho. Okay, so what to do? Anong dapat gawin ninyo? Number 1 na yung magre-renew. Kausapin na kagad din yung inyong employer. Sir, ma'am, renew please. Yan, kasi we are allowed. So, kung magkakaganon, magandang kaganapan para sa inyo yan. Kung ayaw nang i-renew ng inyong employer, ang gagawin ninyo, mabilis kayong maghahanap, mag-a-apply ng trabaho within the CMA, within the area. Okay? Or, ikatlong gagawin, kung kayo ay nasa ibang lugar at gusto nyo mag-apply doon sa mayroong mababang unemployment rate, pwedeng gawin. Pwede hong gawin yan. Even outside Canada applicants ay po pwede ho kayong mag-apply. Kung may mabilis kayong paraan, kung meron kayong makakontakt na employer within the area with low unemployment rate, pwede ho. But, merong but. Ang employer po ay meron pang other things to consider. Hindi lang po itong unemployment rate. Meron tayong other policies like isa po ay yung 10% lang ng TFW ang pwedeng i-hire ng ibang employers. Meron pong ganyang policy. And you can, hindi ko na masyadong expound. I will just put everything in our description box. And then another thing, meron pong employer na hanggang 20% naman ang allowed sa kanya na kunin na TFW. At meron pang isa, yung bagong rule na ang ibang mga rural areas outside ng CMA, outside po ng urban areas, ay sila pinapayagan tumaas hanggang 15% ang pupwedeng allocation ng TFW. So, kung ang inyong lugar ay kasama sa tumaas ng 15%, alam niya ng employer ho na kung sila ay allowed pa hanggang 15%. So, and those are other policies na ikinukonsider po ng mga employers bago mag-hire ng temporary foreign workers. Ang daming rules, ang daming policies so far sa ngayon. Nandito po tayo sa stage ng pagsasaayos ng immigration levels ng Canada. And we have to understand all those things. So, good luck guys. Hoping na patuloy pang bumaba ang unemployment rate ng iba't ibang CMAs ng Canada. And hoping na makagenerate pa ng maraming trabaho sa Canada. Yan po ang ating wish. Laging hopeful si Ate Menchi. Thank you for watching. Salamat sa inyo ng mga subscribers na, mga nakasubscribe na. Sa hindi pa po nakasubscribe, just click the subscribe button, like and share. At kung kayo ay gusto rin maging pong channel member ng ating channel, Menchie's Philcan Life, all you have to do is click the join button and follow the instructions po ng YouTube. At salamat sa ating bagong channel member na si Annabelle Diadio. Thank you very much. At sa iba pa nating mga channel members na mga loyal at mga suki ng ating channel. May bago tayong member, si Annabelle Diadio. Hi Annabelle! Gayon din si Jepons JFY Darters, Gerald Villarazo, Corazon Benene, Ariandel Malinaw, Marlo Quasay, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Alas 8 na po ng gabi at magpapaalam na muna ako mula rito sa aking garden sa Toronto. Sa Ate Menchie po ito. Hanggang sa susunod guys. Thanks for watching. Bye everybody.